Nakita ang dalawang lalaki na tumatakbo para sa kanilang buhay dahil may humahabol sa kanila. Nakarating sila sa elevator at pinindot ng isa ang button habang binunot naman ng isa pa ang kanyang baril para labanan ang kung anumang parating. Sumilip siya sa kanto para tingnan ang sitwasyon at agad siyang nataman sa ulo mula sa kung saan. Mas lalong nagpanik ang isa pang lalaki, pero kinuha niya ang baril mula sa kanyang patay na kaibigan at balak niyang gamitin ito para protektahan ang kanyang sarili. Nang makita niya ang anino ng papalapit na sumusugod, nagpaputok siya ng ilang beses at mabilis na pumasok sa elevator. Habang ginagawa niya ito, ang hitman na humahabol sa kanya ay lumiko sa kanto at nagtama ang kanilang mga mata. Habang nasa elevator ang lalaki, naglaan siya ng sandali para isipin na hinahabol siya ng hitman na si Fable. Si Fable ay isang alamat sa mundo ng krimen, at alam mong magaling siya dahil kasalukuyan siyang nagpa-parkour sa gilid ng gusali para maabyutan ang elevator at mapuntahan ang target. Alam ng lalaki na masamang ideya ang magsimula ng human trafficking, pero ginawa pa rin niya, at ngayon ay pinagdurusahan niya ang mga resulta. Lahat, pati ang kanyang boss, ay napatay na. Nasa gitna siya ng pakikipag-usap para magbenta ng maraming tao nang bigla siyang tamaan ng bala sa ulo, kasunod ang lahat sa loob ng silid na iyon. Siya lang ang nakaligtas hanggang dito, kaya determinado siyang huwag mamatay. Pagdating ng elevator sa ground floor, lumabas ang lalaki at agad na tinamaan ni Fable sa leeg. Dahil hindi agad nakamamatay ang sugat, tinawag niya ang mga gwardiya para patayin si Fable habang may pagkakataon pa sila. Pero nang paputukan siya ng isa, iniwasan ni Fable ang mga bala at agad na tinamaan sa ulo ang lalaki. Ang isa pa ay medyo mas magaling at nagawang itumba ang baril niya. Pero kahit sa labanan ng mano-mano, walang makatalo kay Fable. Nagawa pang abutin ng unang lalaki ang baril niya habang abala si Fable, pero hindi siya makaporma dahil ginagamit ni Fable ang gwardiya bilang panangga. Nagpaputok pa rin ang trafficker pero sumablay. Gayunpaman, tama si Fable. Opisyal na niyang nasaktan ng husto ang lahat ng target niya, pero para siguraduhing patay na silang lahat, kinakasa niya ulit ang baril niya at dinodoble tap ang bawat isa. Pagkatapos, pumunta siya sa sasakyan niya kung saan tinanong siya ng babaeng nagmamaneho kung okay lang siya dahil nakarinig siya ng ilang putok ng baril. Sinabi niyang ayos lang siya, pero nakakainis daw ang pagharap sa mga lalaking iyon dahil mga amateur sila. Kaya dahil tapos na, isa lang ang gusto niyang gawin. Panuorin ang paborito niyang palabas na komedya. Hindi maintindihan ng babae kung paano nagagawa ni Fable na tumawa ng ganun pagkatapos niyang nakapatay ng 5 o 6 na tao, pero wala siyang nakikitang problema dito. Mga human trafficker naman daw lahat ang mga yon, kaya walang dapat ikalungkot. Dinala siya ng babae sa pantalan gaya ng dati, kung saan kinalas ni Fable ang kanyang baril at itinapon ang barrel nito sa tubig at pagkatapos, bumalik silang pareho sa kanilang base. Kinausap ng babae ang kanilang boss at ipinaliwanag kung paano nangyari ang lahat sa misyon. Pero hindi niya matanggap na kayang maging matigas ni Fable sa isang comedy show gayong napakarami na niyang napatay na halos hindi na niya mabilang. Sakto namang bumalik si Fable mula sa banyo at pinaupo dahil handa na ang isda, pero hindi talaga siya mahilig sa isda. Habang naghahanda silang kumain, nagrereklamo ang kanilang boss tungkol sa kung gaano kahirap maging hitman sa mga nakaraang taon. Kahit saan ka pumunta ngayon, naroon ang mga nakakaabala na security camera kaya kailangan mong maging mas maingat, pero mukhang mas nag-aalala si Fable tungkol sa isda. Sinisiguro ng babae sa kanya na siniguro niyang sirain ang lahat ng camera bago magsimula ang misyon at tinanong ng boss si Fable kung alam niya kung ilang tao na ang napatay niya sa kanyang 6 na taon bilang hitman. Hindi kailanman binibilang ni Fable ang mga bagay na tulad niyan, pero ang eksaktong bilang ay 71, at bawat taong kanyang napatay ay maaaring naging isang boss ng Yakuza, isang politiko, isang presidente, o kung ano paman, kaya napakataas ng presyo para makakuha ng impormasyon tungkol sa kanila. Umabot na sila sa 100 milyong yen ang nagastos sa mga ahente ng impormasyon ngayong buwan. Wala pa ring pakialam si Fable tungkol doon at mas nag-aalala sa kanyang isda, kaya binigay niya ito sa babae, sinasabi sa kanya na hipan ito para sa kanya dahil masyadong mainit. Tinanong ni Fable ang boss kung kailan ang susunod nilang trabaho, pero sinabi niya na wala nang susunod. Marami na silang nagawang trabaho ngayong taon, kaya kailangan nilang magtago muna ng matagal. Kinuha ng boss ang isang bag na puno ng pera at sinabi sabi niya, ito raw ang perang kinita niya sa mga nakaraang araw.
Ginawa rin niya ito sa pera ng babae at naglabas ng plastic na bag na puno ng pera para sa kanya. Kukunin nilang dalawa ang pera at magtatago muna pansamantala. Sisikapin niyang gumawa ng peking lisensya sa pagmamaneho at insurance card para kay Fable at sa babae. Mayroon siyang koneksyon sa isang grupo, ang Yakuza, kaya aayusin niya na hindi sila magkakaproblema kay Fable, pero ganun din sa kanya. Kailangan nilang magtago doon, kaya hindi sila pwedeng gumawa ng gulo, kaya dapat silang lumipat sa Osaka at mamuhay ng tahimik. Dahil hindi pa tapos magpalamig ang babae, sa isda, tinanong ni Fable kung bakit kailangan niyang lumipat doon kung ang balak lang naman nila ay magtago, pero sa tingin ng boss ay magiging mahalagang karanasan yun para matuto siyang umangkop sa bagong kapaligiran. Makakatulong din yun sa trabaho niya bilang isang hitman kung kaya niyang makihalubilo ng maayos sa mga ordinaryong tao. Hindi naman tutol si Fable sa ideya dahil parang masaya yon, pero kapag pumatay siya habang nagbabakasyon, personal na pupunta roon ang boss para tapusin siya. Pagkatapos, pumunta sina Fable at ang babae sa apartment niya para mag-impake, pero wala naman talaga siyang masyadong dadalhin. Kinuha niya ang atensyon nito para ipakita ang lisensya sa pagmamaneho, ang ginawa ng boss para sa kanya, at ginamit niya ang pinakamasamang litratong may isip para dito. Ang pangalan sa card ay Akira Sato, kaya yun ang bago niyang pangalan. Samantala, abala siya sa paghalughog sa bahay, iniimprenta ang lahat ng baril na itinago niya sa iba't ibang lugar at marami siyang itinago sa iba't ibang lugar. Tinanong niya ang babae kung naayos na ang bahay, ngunit hindi pa siya sigurado doon. Pero nakuha na rin niya ang kanyang peking ID at ang pangalan niya ay Yoko Sato. Dahil pareho sila ng apelyido, dalawa ang posibleng mangyari, ngunit nilinaw ni Yoko na magkapatid sila, hindi mag-asawa. Tinanong ni Akira kung pwede niyang makita ang litrato sa ID niya, pero sobrang pangit daw kaya ayaw niya ipakita kahit anong mangyari. Binabalaan ni Yoko si Akira na sinabi ng boss na huwag silang magdala ng baril habang nagtatago, pero hindi niya naman daw balak dalhin. Iiwan niya lang daw sa microwave para makuha ng boss mamaya. Kung ganun, tinanong niya kung bakit dalawa lang ang dinala niyang baril kasi alam niyang may Nighthawk din siya. Inamin ni Akira na meron pa rin siya noon, pero tinanggal na niya ang mga parte, kaya hindi na dapat maging problema. Sabi ni Yoko, siguradong, magiging problema ito dahil ito ay baril pa rin, pero mahalaga ito sa kanya, kaya pinayagan siyang itago ito, kahit na ang boss ay maaaring masangkot dito. Umalis sila upang simulan ang kanilang bagong buhay na magkasama, at habang sila ay naglalakbay, tinanong ni Yoko si Akira kung bakit siya naging hitman. Wala siyang gana na sagutin ang mga tanong niya, kaya tinanong niya kung paano siya napunta sa ganitong trabaho. Ipinaliwanag niya na noong 10 taong gulang siya, nasunog ang kanilang bahay, pumatay sa kanyang mga magulang sa proseso. Sa isang dahilan, pinili ng boss na kunin siya at tinuruan siya ng maraming iligal na bagay. Sa kalaunan, naging katulong siya ni Fable, at super na panakas. Dahil isiniwalat niya ang kanyang nakaraan, gusto niyang gawin din yun ni Akira, ngunit tumatanggi pa rin siya maliban kung ipakita niya sa kanya ang litrato sa kanyang lisensya sa pagmamaneho. Nagtatalo sila habang nagpapatuloy sa daan, at nang sa wakas ay nagpahinga sila, naghahanda silang pumasok sa isang convenience store. Ngunit pagtayo nila, binalaan ni Akira si Yoko na ang dalawang lalaki doon ay mga magnanakaw ng sasakyan. Alam niya sa kanilang kilos, kaya sinabi niya sa kanya na pumasok na nang wala siya para mabantayan niya ang sasakyan, at bumili rin siya ng kape para sa kanya pagbalik niya. Pagkatapos ay umupo siya sa bench malapit at pinanood ang mga magnanakaw na naghahanap ng kanilang susunod na target. Tahimik siyang, sana kunin nila yung kotse niya na may 50 milyon, pero hindi propesyonal tong mga to. Kaya nilagpasan lang nila. Pero, bumalik sila at nakita nilang nakatingin sa kanila si Akira, kaya siya ang ginawa nilang puntirya. Ayaw talaga niyang makipag-away, kaya sumuko na lang siya agad at sumunod sa gusto nila. Pero nagkamali sila nang hawakan nila siya, at lumabas ang pagiging hitman niya. Sinuntok niya agad sa lalamunan ang isa at inayos yung baba ng isa pa. Kasabay nito, kara-rating lang ni Yoko na may dalang kape. At natataranta siya kasi sinabi ng boss na bawal pumatay. Sabi ni Akira, hindi niya kasalanan kasi sila ang sumugod sa kanya. Una, at saka, malamang nabuhay pa sila. Hinihila ni Yoko pabalik sa kotse at nagmamaneho paalis para hindi sila madamay sa gulo. Sinabihan niya ito na hindi niya pwedeng basta nalang manakit ng tao sa tuwing may nakakainis sa kanya,
dahil kung patuloy siyang magagalit ng ganun, baka may mapatay siya. Napag-isip si Akira sandali, at napagtanto niya ngayon na ang hindi pagpatay ng tao ay maaaring mas mahirap kaysa sa inaakala niya. Sa wakas, nakarating sila sa Osaka, binigyan ni Sugioka si Akira ng mabilisang paalala na kailangan niyang magsalita sa lokal na dialekto para hindi siya mahalata. Buti na lang, bihasa na si Akira sa pagpapalit ng dialekto. Biglaan, kaya hindi niya akalaing magiging problema yun. Nagtanong si Akira tungkol sa grupong mag-uro, na siyang tutulong sa kanila para makahanap ng matutuluyan. Maaaring nakatrabaho niya na sila noon, pero 3 taon na ang nakakaraan at hindi niya pa sila nakilala ng personal, pinatay lang niya ang isang taong gusto nilang patay. Dahil doon, ipinaliwanag ni Yoko ang buong istruktura ng grupo. Mayroon silang 20 miyembro, at sila lang ang grupo ng Yakuza sa lugar, at ang kanilang boss ay tinatawag na Hiroshi Hamada. Sa grupo, ang nakakaalam lamang ng sitwasyon nila ay si Hamada at ang kanyang hinirang na kapitan, si Takeshi Ebahara. Nagmaneho pa sila papasok sa lungsod, at nang tuluyan na nilang ay parada ang sasakyan. Nakikita ni Yoko ang pagkadiri sa kanyang mukha habang pinapanood si Akira na ginagawa kung anumang ginagawa niya. Sabi niya, makakatulong daw ito para maiba niya ang kanyang pananalita at magsalita sa lokal na dialekto, at pagkatapos niya, tila naging epektibo nga ang kanyang paraan dahil nagsasalita siya ng parang isang lokal na taga roon. Dahil maayos na ang kanilang pananalita, iminungkahi ni Yoko na mamili sila ng mga bagong damit para kay Akira para hindi na siya magmukhang mapanganib. Samantala, sa grupo ng Maguro, tinatanong ni Ebahara si Hamada kung tama bang itago ang isang taong kasing peligro ni Fable Hitman. Nakatagpo siya ng isang maraming mapanganib na tao sa buong buhay niya, pero iba ang klaseng panganib ni Fable. Gayunpaman, kahit sang-ayon ng boss na hindi maganda na patirahin siya, walang dapat ikatakot ang grupo ng Maguro sa kanya basta't walang pumatay sa aso niya o ano paman. Saka isa pa, pinapatuloy lang naman nila siya pansamantala kaya walang dapat ikaabala sa kanya. Wala masyadong alam si Hamada tungkol kay Fable dahil hindi pa niya ito nakikita, pero sa mga kwento ng dating boss tungkol kay Fable, para siyang naglalakad na sakuna. Sa trabahong ginawa niya para sa kanila, inutusan siyang puksain ang grupo ng Semikin at hindi siya bigyang lumbay. Inalis niya ang boss at bawat isang miyembro ng grupong yun sa loob ng wala pang 2 minuto. At halos lahat ng bangkay ay tinamba sa isang tira lang, alinman sa ulo o sa puso. Nagawa niyang sirain ng mag-isa ang isang karibal na grupo ng Yakuza nang walang kahirap-hirap, kaya nagtataka si Ebahara kung posible ba talaga para sa isang tao na pumatay ng mga tao nang walang awa, pero wala siyang ideya. Ang mga normal na tao ay nag-aatubiling kumitil ng buhay at kahit ang mga sanay na mamamatay tao ay nakakaramdam ng kaunting pagkakasala, ngunit si Fable ay ang uri ng tao na kayang puksain ang isang buong pamilya at kumain ng hamburger sa daan pauwi. Pagdating sa mga hitman, isa siyang henyo sa pagpatay at ang nasabing henyo ay tila kara-rating lang. Nang dumating ang isa sa kanilang mga tauhan upang ipaalam na narito na ang mga sato. Kapwa tumayo sina Hamada at Ebahara at nagtungo sa silid pulungan upang makipagkita sa maalamat na hitman, ngunit nang pumasok si Akira, medyo nagulat sila sa pagbabagong anyo na ginawa ni Yoko sa kanya dahil mukha na siyang hindi mapanganib ngayon. Malugod nilang tinanggap sina Akira at Yoko, sinabihan silang maging komportable at umupo. At bilang panimula, may tanong si Ebahara kay Akira. Alam niyang sinasabing isa siyang henyo sa pagpatay, kaya tinanong niya kung ano ang gagawin niya kung kinailangan niyang patayin ang kanyang sarili at si Hamada ngayon din. Kaya isinasaalang-alang ang kasalukuyang sitwasyon, nagpasya si Akira na ang pinakamainam na gawin ay pigilan si Ebahara sa lalamunan at kunin ang baril sa kanyang bulsa. Mula sa tabas sa kanyang jacket, inaakala niyang si Ebahara ay may dalang .22 caliber na revolver at malapit na siya, ngunit ito pala ay .38 caliber. Pinagalitan ni Hamada si Ebahara sa pagdadala ng baril sa silid pulungan dahil mahigpit itong ipinagbabawal, kaya humingi ng paumanhin si Ebahara at sinabing ayaw lang niyang maging walang armas kung makikipagkita siya sa isang sikat na hitman sa unang pagkakataon. Ngunit hindi pa rin nasasagot ng lubusan ang kanyang tanong dahil kahit kunin ni Akira ang baril sa kanya, 5 lang ang bala nito. Paano niya haharapin ang 10 lalaki na susugod sa sandaling sumubok siya? Hindi rin iniisip ni Akira na magiging problema yun dahil lagi niyang makukuha ang baril na dinala ni Hamada. Inamin ni Hamada na tama si Akira,
Ngunit hindi maintindihan ni Ebahara kung paano niya nalaman yon. May paraan si Akira sa pag-alam ng mga bagay-bagay, ngunit hindi niya alam kung paano ito ipapaliwanag sa ibang tao. Sa ibang usapan, sinabi ni Ebahara sa kanya na siya at si Hamada lamang ang nakakaalam ng kanilang tunay na pagkatao, kaya kailangan niyang tandaan yun dahil ang iba ay akala na isa lamang siyang ordinaryong tao. Ikinagagalak ng mag-uro na may dalawang set ng magkakapatid na walang problema na titira dito, pero may ilang mga alituntunin na kailangan nilang itakda muna. Sila ay bibigyan ng bahay, at malaya silang tumira doon sa anumang paraan na gusto nila, pero kung sila'y mapapasok sa anumang gulo, hindi sila tutulungan ng grupo ng mag-uro sa anumang paraan. Dagdag pa, kung sila'y magdulot ng malaking gulo, maaari nilang ipasyang palayasin sila agad sa bahay. Naniniwala si Yoko na madaling sundin ang mga alituntuning yon, kaya sinabihan ni Hamada si Ebahara na dalhin sila sa bahay na titirhan nila, pero habang sila'y tumatayo, tila nakatitig si Akira kay Ebahara ng medyo matagal. Tinanong siya ni Ebahara kung may problema ba, kaya sinabi ni Akira na may nakalitaw na buhok sa ilong niya. Sa biyahe papunta sa bahay, pinagalitan ni Yoko si Akira dahil itinuro niya yon kahit wala namang dahilan, pero naiirita si Akira sa nakikitang buhok sa ilong kaya sapat na yon para ituro niya ito. Dumating sila sa bahay na ipinapakita ni Ebahara sa kanila, at sinabi niya na ito rin ang bahay na ginagamit nila ng iba pang miyembro kapag nagkakaproblema sila, kaya mayroon na itong mga gamit. Dinala niya sila sa garahe at ipinakita rin ang kanyang kotse. Ito ay matagal na niyang libangan kaya ipinagmamalaki niya ito. Ang pinto sa likod ng kotse ay papunta sa ang bahay sa ikalawang palapag at kumpleto ito sa lahat ng kailangan nila, pero habang narito sila, may dagdag na panuntunan si Ebahara na gusto niyang idagdag. Sa anumang pagkakataon, hindi nila dapat hawakan ang kanyang sasakyan. Sabi ni Akira wala siyang interes sa isang lumang sasakyan na katulad nito, pero itinuro niya rin nakita na naman ang buhok sa ilong ni Ebahara, kaya humingi ng paumanhin si Yoko at sinabi na tuturuan niya si Akira ng magandang asal mamaya. Bukod doon, may gustong itanong si Ebahara kay Akira. Narinig niya ang lahat ng usap-usapan tungkol sa kakayahan nitong mapabagsak ang halos kahit sinong target sa isang tira, pero hindi basta-basta naniniwala si Ebahara sa mga usap-usapan. Kaya gusto niyang makita mismo. Inabot niya kay Akira ang kanyang baril at walang problema kay Akira na ipakita ang kanyang galing, pero tutol na tutol si Yoko dahil hindi magandang ideya na magpaputok ng baril sa loob ng bahay. Sabi ni Ebahara, ayos lang daw dahil mga matatanda lang naman ang nakatira dito at karamihan sa kanila ay walang pakialam sa kung anuman ang mangyayari. Pero hindi mukhang sanay si Akira sa paghawak ng baril dahil nabitawan niya ito sa sahig. Hindi siya sanay sa mga baril na ganito, pero hindi ibig sabihin na masama ang kanyang pagpuntirya. Tinanong niya kung ano ang gusto ni Ebahara na barilin niya, pero sabi niya sasabihin niya raw kung ano ang babarilin at kailangan niyang hanapin at barilin ito sa loob ng 2 segundo. Sabi sa kwento, handa na siya, kaya inutusan ni Ebahara na barilin niya ang security camera. Binaril nga ni Akira, pero parang pader lang ang tinamaan niya dahil sinabi ni Yoko na nasa kabilang pader ang camera. Sabi ni Akira, doon daw siya bumaril dahil mas nakakainis yun kaysa sa mga obvious na security camera. Pero may mas malaking problema dahil galit si Ebahara na nadumihan ng mga debris ang mahal niyang kotse dahil sa putok ni Akira. Hindi naman daw kasalanan ni Akira yun dahil si Ebahara ang nag-utos na bumaril, pero bago pa man magalit ng sobra si Ebahara. Gasket, sumingit si Yoko at sinubukang pakalmayin siya, nangangako na sisiguraduhin niyang malinis ang kotse na parang bago. Tila kumalma siya sa kanyang mga pang-akit, pero pagkaalis ni Ebahara, pinakiusapan niya ang nagmamaneho na tingnan ang security cameras sa garahe. Gaya ng inaasahan, sira ang isa sa 2 camera. Ibig sabihin nakita ni Akira ang nakatagong maliit na kamera at sinira ito sa isang tira. Pero hindi lang si Akira ang magaling doon dahil gulat si Ebahara na napadali siyang napaamo ni Yoko. Sinabi niya sa lalaki na bantayan silang mabuti sa lahat ng oras, at ang ibig niyang sabihin ay, ito kapag sinasabi niya na sa lahat ng oras. Sa loob ng bahay, abala na si Akira na tiyakin na hindi siya mababantayan ng grupo ng mag-uro sa pamamagitan ng pagtatanggal ng lahat ng kamera na itinago nila sa kanyang kwarto. Pagkatapos niyang gawin ang lahat ng iyon, pumunta siya sa rooftop at tinitigan ang paglubog ng araw, nag-iisip kung ano ang gagawin niya sa kanyang bagong tahimik na buhay sa susunod na taon.
Sa sandaling yun, napansin niya ang isang babae sa isa sa mga kalapit na gusali at tila nagkaroon siya ng interes sa kanya. Nang gabing yun, ang lalaking inutusan ni Ebahara na bantayan si Akira ay gising at handa nang magsimulang manman sa kanila gamit ang lahat ng kamera na itinanim sa kwarto, at siya ay nagbibigay ng labis na. Lalo na sa kuha kay Yoko habang nagpapalit. Kaya naman kinailangan pa niyang maglabas ng losyon para lumino ang paningin niya. Maya-maya, pumasok si Ebahara sa kotse, pero may kakaibang amoy sa loob. Nagpaliwanag ang lalaki na kumain lang siya ng hapunan, pero bukod doon, tinanong ni Ebahara kung kumusta ang pagsubaybay. Sabi ng lalaki, ayos na ayos ang mga kamera sa kwarto ni Yoko, at sigurado siya doon, pero parang sira lahat ng kamera sa kwarto ni Akira. Inaasahan na yun ni Ebahara dahil napansin ni Akira ang nakatagong kamera sa garahe. Pero may ilang tanong yung lalaki kung bakit gustong-gusto ni Ebahara na bantayan yung magkapatid dahil sa lahat ng nakikita, mukhang normal naman sila. Hindi itinatago ni Ebahara ang intensyon niya at sinabing gusto niyang paalisin yung dalawa sa bayan, dahil kahit okay lang kay Boss Hamada, hindi siya sang-ayon sa napagkasunduan. Nakita ng lalaki na seryoso si Ebahara kaya tinanong niya kung sino ba talaga yung dalawa, pero may mga bagay na dapat manatiling sekreto para sa sarili niyang kapakanan. Ang kailangan lang niyang malaman ay kailangang mapaalis sila. Nakaparada yung minicarb ni Ebahara sa likod ng isa pang sasakyan na kinaroroonan nila ngayon, kaya gusto niya silang lumipat doon para hindi sila makilala ni Akira bilang bahagi ng grupo ng mag-uro. Samantala, ginugugol ni Akira ang kanyang gabi tulad ng isang ordinaryong hitman, nililinis ang kanyang pinakamamahal na baril habang hubad sa kanyang mesa. Sakto naman, nakatanggap siya ng tawag mula kay Yoko, at niyaya siya nitong lumabas para mag-inom para ipagdiwang ang kanilang bakasyon. Hindi masyadong masaya si Akira dahil hindi siya makapag-relax sa counter ng isang hindi pamilyar na lugar, pero mukhang gustong-gusto ni Yoko ito. Ang gangster na inutusan ni Ebahara na paalisan sina Akira at Yoko ay nasa labas ng bar at akala niya ay nagkakaroon lang ang dalawa ng party sa paglipat, pero utos ay utos, kaya tinawagan niya ang isa sa kanyang mga kaibigan at hiniling na ipadala mo ang kaibigan niyang dating propesyonal na manlalaban. Sa loob, nag-e-enjoy si Yoko sa tanawin habang abala si Akira sa pagtingin-tingin sa paligid ng silid kung may posibleng panganib. Sinasabi ni Yoko na tumigil na siya dahil hindi magandang tumitig sa mga tao ng ganon, pero gawin na niya ito at ginagawa niya lang dahil bago silang bayan, kaya kailangan niyang tandaan ang ayos ng gusali at ang mga tao dito. Sinasabi ni Yoko na mag-relax lang siya at magsaya. Pero hindi makita ni Akira kung anong masaya sa ginagawa nila, umiinom lang sila sa bar. Tinatanong ni Akira kung maghahanap siya ng libangan para sa sarili niya. At alam na ni Yoko kung ano ang gagawin niya habang narito siya. Maghahanap siya ng nobyong kaakit-akit, kaya mas mabuti pang huwag siyang patayin ni Akira. Sa labas, dumating na rin ang kaibigan ni Takahashi at ang kickboxer, kaya sinabi ni Takahashi sa kanila na mayroon silang sasaktan. Pero para takutin lang at baka mabalian ng ilang buto. Habang umaalis ng bar sina Akira at Yoko, halata na lasing si Yoko samantalang mukhang walang ininom si Akira dahil matibay ang kanyang katawan sa alak. Bigla na lang, hinarang sila ng mga lalaking tinawag ni Takahashi, at siya ay alam niya kung saan patungo ito kaya sinabi niya kay Yoko na umuwi na muna. Sinipa ng kickboxer si Akira, pero tiniis lang niya ito at nanatiling nakatayo. Muling sinabi ni Akira kay Yoko na mas mabuti pang umuwi na siya ngayon dahil kapag sinaktan siya ng mga lalaking ito, baka hindi niya mapigilan ang sarili, pero kung siya lang mag-isa, alam niya kung paano haharapin ang sitwasyon. Nakuha ni Yoko ang kanyang ibig sabihin at iniwan siya para gawin ang kanyang gusto. Nang umalis si Yoko, humarap ang maliit na lalaki para labanan si Akira, pero nakita ni Akira na wala siyang anumang training, kaya nang sumuntok siya, inilipat ni Akira ang kanyang ulo sa paraang nabali ang kanyang mga daliri, pero nagkukunwari pa rin siyang nasaktan din siya. Ginagawa rin niya yun kapag sinipa siya ng lalaki, sinasangga niya gamit ang siko niya at halos baliin ang binti ng lalaki, pero umarte pa rin na parang siya ang mas napuruhan. Pagkatapos ng kaibigan niya, sumugod naman ang kickboxer at may plano na si Akira kung paano siya tatretuhan. Nagsimula siya sa mataas na sipa sa ulo, kaya naiwasan yun ni Akira, pero nagpanggap siyang tumama yun para isipin ng lalaki na mahina siya. Pagkatapos kapag susuntukin siya, sinasagad niya para damyugo, at saka magsimulang umiyak para maawa sila.
Masama ang loob na inatake siya. Propesyonal talaga si Akira kahit sa pagpapanggap na talunan. Nang akmang tatayo na siya, nilapitan siya ng babae kanina na nag-alok ng panyo para panasan ng dugo sa mukha niya. Pero tumanggi siya at sinabing ayos lang siya, kaya iniwan siya nito at tumakbo para may gawin. Pagkatapos, binayaran ni Takahashi ang kaibigan niya at ang kickboxer sa ginawa nila, pero binigyan sila ni Yoman ng 5,000 yen bawat isa. Pinuri niya ang kickboxer sa pananakit kay Akira, pero parang may kutubang kickboxer dahil alam niyang hindi siya nakatama ng sipa ng ganoon kalakas, at parang nagustuhan pa ni Akira ang ginawa niya, kaya maaaring mas maging maganda ang panahon niya dito kaysa sa inaakala niya. Kalaunan, nakatanggap si Ebahara ng tawag mula kay Takahashi, na nagsasabing binugbog nila si Akira ng husto sa harap ng isang bar. Pinakinggan ni Ebahara ang lahat ng ginawa nila sa kanya, pero hindi niya maintindihan dahil alam niyang kaya ni Akira na talunin kahit sino na maaaring tawagan ni Takahashi, kaya bakit hindi na lang niya sila patayin at magkaproblema. Tinapos ni Ebahara ang tawag at ibinaling ang atensyon niya sa kanyang dealer na kara-rating lang dalaang ang mga bagay na gusto niyang bilhin. Ito ang mga bala ng .38 kalibre na ginagamit ng revolver ni Ebahara, at kahit na 5 lang, sabi ni Ebahara sapat na raw ito para sa gusto niyang gawin sa mga ito. Sa ibang usapan, tinanong niya ang tindero kung kumusta ang negosyo niya kamakailan dahil alam niyang mahirap magtrabaho sa bentahan ng armas sa itim na merkado, pero sabi ng tindero nakakaraos naman siya sa pamamagitan ng pagpupuslit ng mga alagang hayop at pagbibenta ng mga ilegal na kopya ng GTA sticks. Sa bahay, ginagawa ni Akira ang karaniwan niyang gawain na naglalagay ng hugis katawan sa kanyang kama at saka natutulog na walang saplot. Kasabay nito, si Ebahara ay bumalik na sa kanyang kotse at pinapaputukan ang kanyang baril sa wala. Tinanong ng tsuper kung ano ang ginagawa niya, pero wala siyang dahilan para subukang ipaliwanag sa kanya ang mga bagay-bagay. May mga dahilan siya, at yun lang ang kailangan niyang sabihin. Kinabukasan pagkatapos bumangon at maligo si Akira, nanunood siya ng pinakabagong palabas na komedya sa Japo nang makatanggap siya ng text mula sa kanyang boss na talagang hindi karaniwan. Tiningnan niya kung tungkol saan ito at gusto pala ng kanyang boss na kumuha siya ng alaga para sa kanyang sarili habang nandoon siya, pero sa totoo lang, mas interesado si Akira sa mga sticker ng jackal na ginamit ng boss. Nakipagkita siya kay Yoko para pag-usapan ang sinabi ng boss tungkol sa pagkakaroon ng alaga. Pero gusto lang ni Akira na kumuha ng parang langgam o bulate para hindi na niya kailangang alagaan. Hindi yata iyon ang nasa isip ni boss nang sabihin niyang dapat silang kumuha ng alaga, kaya iminungkahi ni Yoko na pumunta sila sa pet shop sa mall dahil kailangan din niyang mamili ng bagong kurtina, pero tiningnan niya ang kanyang telepono at napagtanto na gusto rin ni boss na kumuha siya ng alaga, kaya problema niya rin ito. Dumating sila sa mall nang maglaon ng araw na yon at nagpunta si Yoko para tignan ang ilan sa mga kurtinang available dito para magawa ni Akira ang kahit anong gusto niya hanggang sa makabalik siya. Naglalakad siya sa loob ng tindahan, pero napansin niya ang ilang bote na may ang tsyakol bilang tagapag-anunsyo at kahit isang ginupit na tsyakol lang ay sapat na para siya matawa. Maya-maya sa pet shop, tinitingnan nila ang iba't ibang hayop na available, pero walang talagang nakatawag ng pansin sa kanila dahil hindi sila yung tipo ng tao na nag-aalaga ng hayop para lang sa kasiyahan. Hindi pa rin niya alam kung bakit gusto ng boss na kumuha sila ng alagang hayop, pero pagkatapos makita ni Akira ang isang loro na ginagawa lang ang kanyang bagay, pinaalala nito sa kanya ang paborito niyang Nighthawk gun, kaya nagpasya siyang kunin ito. Nang sandaling yun, napansin niya ang kaibigan ni Takahashi na naglalakad lang sa loob ng tindahan na ikinataka niya, kaya iniwan niya si Yoko sa dahilan na kailangan niyang magpunta sa banyo at sinundan siya kaagad. Umalis siya. Inatasan ng kaibigan ni Takahashi na subaybayan si Akira habang nasa loob siya ng tindahan, pero hindi siya pwedeng saktan doon dahil magdudulot ito ng gulo. Ang plano ay hintayin siyang lumabas, kung saan papasok ang kickboxer at susuntukin siya. Hindi pa rin maintindihan ng kickboxer kung bakit galit na galit si Takahashi kay Akira dahil mukha naman siyang normal na tao, pero walang balak si Takahashi na ipaliwanag ang dahilan dahil hindi rin niya alam kung bakit gusto ni Ebahara na mawala sila. Pero trabaho na niya ngayon na guluhin si Akira hanggang sa sumuko siya sa pananatili dito at umalis ng bayan. Nawala yung sumusubaybay sa kanya. Nawala sa paningin si Akira sandali at agad din siyang nawala. Wala siyang ideya kung paano nakalusot si Akira gayong binabantayan niya itong mabuti, pero siguro ay lumabas lang. Lumabas siya para hanapin ito, pero nang makasalubong niya ang kickboxer,
wala silang ideya kung saan nagpunta si Akira. Nakita nila itong naglalakad palayo, kaya hinabol nila ito. Para kay Akira, nakakatuwa ang nangyayari, kaya nagkunwari siyang natatakot at tumakbo. Hinabol siya ng dalawa, pero wala sa kondisyon ng kaibigan ni Takahashi, kaya naiwan ito habang patuloy sa paghabol ang kickboxer. Naniniwala siyang imposible na ang isang, kaya siya ay malalampasan ng isang ordinaryong tao kahit na siya ay may mga taon ng pagsasanay, pero si Akira ay tumatakbo pa rin ng tumatakbo. May ngiti sa mukha si Akira sa wakas, pero dahil nauubusan na ng lakas ang kickboxer, naaalala niya na kailangan niyang magpanggap na pagod para magmukha siyang normal. Pagkatapos magpahinga ng kaunti, ipinagpatuloy ng kickboxer ang paghabol, kaya nagsimula ulit tumakbo si Akira hanggang sa makarating sila sa isang tulay, kung saan siya lumundag sa gilid at bumaba gamit ang kanyang parkour skills. Hindi makapaniwala ang kickboxer na tumalon si Akira at nakaligtas, pero hinding-hindi niya gagawin ang parehong bagay. Kaya nakatakas si Akira at sa huli ay bumalik sa pet shop para matapos ang pagbili niya ng alaga. Tinanong niya kung may nagustuhan si Yoko at sa tagal niyang nawala, nagdesisyon itong bumili ng hamster para sa sarili niya. Tinanong niya kung bakit natagalan si Akira, pero sinabi lang ni Akira na may ginawa siyang bagay na naging masaya. Sinabi ni Yoko sa kanya na ang ibon na gusto niyang bilhin ay nagkakahalaga ng 190,000 yen, na sobrang mahal. Ito raw ay isang loro na itim ang ulo na galing Brazil, pero sa kabila ng halaga, gusto pa rin ni Akira itong bilhin. Kailangan pa rin niyang magdesisyon sa pangalan ng ibon, kaya sinabi niyang nag-iisip ng mabuti at umuwi. Samantala, sina Takahashi at ang iba pa ay nasa tulay kung saan tumalon si Akira at hindi sila makapaniwalang gagawin niya talaga iyon nang walang pag-aalinlangan. Hindi rin naman siya tila nasaktan sa pagkahulog dahil nakatakbo pa siya ng normal at bukod pa roon, napakaganda ng kanyang stamina. Sobrang ganda para sa kanya na maging isang normal na tao, ngunit hindi pa rin alam ni Takahashi ang mga detalye dahil ayaw sabihin sa kanya ni Ebahara. Pagbalik sa bahay, ipinapakilala ni Akira ang kanyang bagong alaga sa kanyang silid at ipinapakita nito kung saan ang pagkain at tubig nito. Tapos nagsisimula siyang nag-iisip ng mga pangalan na ipapangalan sa kanya hanggang sa mapagdesisyonan niya ang kapitan bilang pangalan ng ibon, at tila nagustuhan naman nito. Nang gabing yun, iniulat ni Takahashi kay Ebahara kung paano tumalon si Akira sa isang tulay para makatakas. Hindi naman masyadong nagulat si Ebahara dahil sa kakayahan ni Akira, kaya't binabalaan niya si Takahashi na huwag na itong habulin pa nang walang utos niya. At sa ibang usapan, tinanong niya si Takahashi kung gusto ba niya si Yoko, at mula sa lahat ng kuha ng kamera na naisave niya tungkol dito. Oo daw, kaya't sinabi ni Ebahara na yayain niya itong lumabas at tanungin tungkol kay Akira at kung ano ang ugali nito. Gusto lamang niya na mapalapit si Takahashi sa kanya, kaya nga handa pa siyang bigyan siya ng pera para sa date na ito. Balik kay Akira, napansin niya na dumumi ang ibon sa kanya at dinamdam niya ito kaya pumulot siya ng tisyo para lumaban sa ibon bilang ganti. Sa kabilang banda naman kay Yoko, nag-iisip din siya ng pangalan para sa kanyang hamster at si Takahashi naman ay sumisilip sa kanya, kaya sinusubukan niyang maghanap ng impormasyon tungkol sa mga hamster para makapag-umpisa ng usapan sa kanya. Pero parang hindi niya kayang isaulo ang lahat ng ito. Sa garahe, abala si Akira sa kanyang ehersisyo at syempre, hubad siya dahil sagabal daw ang damit sa kanyang pagpapalaki ng katawan. Sa sandaling yun, bumukas ang pinto ng garahe nang pumasok si Ebahara at nagtanong kung ano ang ginagawa ni Akira, ngunit bakit ito nakahubad sa garahe. Sinisi ni Akira si Ebahara sa sitwasyon dahil bigla na lang itong sumulpot. Ngunit sinabi ni Ebahara na may karapatan siyang pumunta sa garahe kahit kailan niya gusto dahil naruroon ang kanyang pinakamamahal na kotse. Hindi niya ito madalas gamitin, kaya pumunta siya para painitin ang makina, ngunit pagkatapos niyang gawin yon, bumaling siya kay Akira at tinanong kung libre ito ngayong gabi. Agad tinakpan ni Akira ang kanyang ari at sinabi kay Ebahara na hindi siya pumapatul sa lalaki, ngunit hindi yun ang ibig sabihin ni Ebahara. Gusto lang niyang magkaroon ng seryosong pag-uusap kay Akira. Kasabay nito, pinindot ni Takahashi ang doorbell ni Yoko at nang papasukin siya, sinabi niya na inutusan siya ni Ebahara na ipakita kay Yoko ang bayan ngayong gabi. Pero nang tanungin niya kung pwede sumama si Akira, agad na sinabi ni Takahashi na hindi dahil may mahalagang pagpupulong si Akira kay Ebahara sa parehong oras. Maya-maya,
Tinawagan ni Yoko si Akira para sabihin na inaya siya ni Takahashi at sinabi din ni Akira na ganun din ang nangyari sa kanya dahil inaya siya ni Ebahara. Pero wala siyang nakikitang dahilan para hindi pumunta si Yoko dahil isa lamang itong paglabas. Pero kahit hindi tutol si Yoko na lumabas kasama si Takahashi. Nag-aalala si Yoko kay Akira at pinapaalalahanan siyang huwag magpadala sa galit at makasakit ng ibang tao. Sa alas 9, nagkita si Akira at Ebahara sa kanyang kotse at nagkaroon sila ng masayang biyahe habang naghahanda si Yoko at lumabas para makipagkita kay Takahashi. At kahit hindi niya pinapakita, tahimik niyang hinuhusgahan si Takahashi dahil hindi siya sinundo sa isang Benz. Samantala, nagkaroon ng kawili-wiling takbo ang date ni Akira nang bigyan siya ni Ebahara ng maskara, na tinanong naman ni Akira. Sabi ni Ebahara, hindi pa rin siya lubusang naniniwala na si Akira talaga ang maalamat na hitman na si Fable. Pero sabi ni Akira, ginawa lang daw ang pangalan ng walang pahintulot niya, at lumaki ang chismis dahil dito. Gayunpaman, gusto pa rin ni Ebahara na malaman kung totoo ang lahat ng chismis na yun. Huminto sila sa lugar at sinabi ni Ebahara na gusto niyang labanan ni Akira ang lalaking iyon. Isa siyang profesional na wrestler, pero isa rin siyang napatunayang kriminal at masasama ang ugali. Sabi ni Ebahara, may utang siya sa Mag-Uro Group, kaya balak sana nilang patayin at ibaw na lang siya para magpadala ng mensahe. Pero dahil gustong makita ni Ebahara na lumaban si Akira, inalok niya ang lalaki ng kasunduan para makalaya sa utang niya kung gagawin niya ito. Sabi ng mga chismis, mapanganib si Fable kahit wala siyang armas. Kayang pabagsakin ang kalaban sa loob ng 6 na segundo, kaya gusto niyang makita itong gumana. Nabanggit ni Akira na pinagbawalan siya ng boss ng Mag-Uro Group na sumali sa anumang karahasan, pero sinabi ni Ebahara na wala itong kinalaman sa boss dahil ginagawa niya ito sa sarili niyang kagustuhan. At dapat ituring ito ni Akira na isang kahilingan na hindi niya pwedeng tanggihan kung gusto niyang manirahan sa bayang ito sa susunod na taon. Samantala, sa date ni Takahashi, dinala niya si Yoko sa isang steakhouse na all-you-can-eat at hinuhusgahan siya nito dahil dito, pero nakangiti pa rin ito kahit ayaw niya dito. At wala siyang kamalay-malay dahil hindi niya napapansin na hindi masaya si Yoko sa date na ito. Sobrang sablay na ni Takahashi at bagsak na nga. Pero mas lalo pa rin siyang nahuhulog sa kanya habang nagsasalita tayo. Balik tayo sa gulo ni Akira. Kinukumpirma ng pro wrestler sa labas kung tuloy ba talaga ang usapan at kinumpirma ng lalaki na kailangan lang niyang bugbugin yung lalaking dadalhin nila dito hanggang sa halos patay o patay na talaga, wala silang pakialam. Kung magagawa niya yun, papatawarin nila ang utang niya at ang unang gusto niyang gawin pagkatapos niyang makaahon sa utang ay umutang ulit. Tanggap na ni Akira na kailangan na lang niyang labanan yung lalaking ito. Kaya sinimulan niyang baguhin ang kanyang isip at kapag tapos na siya, nagsuot siya ng kanyang maskara dahil handa na siyang patumbahin ang lalaking ito. Sinabi ni Ebahara na hindi kailangang mag-alala si Akira sa mga susunod na mangyayari dahil aalisin nila ang ebidensya, kaya malaya siyang saktan ng lalaki, kaya nagsimulang sumugod si Akira sa kanya. Sinimulan ni Ebahara ang pagbibilang para makita kung talagang mapapatamba ni Sato Akira ang isang target ng kasing bilis ng sinasabi ng mga usap-usapan. Gayunpaman, habang kampante pa rin ang kanyang kalaban sa kanyang pagkakataong manalo, lumundag si Akira sa kanya at inihagis ang kanyang ulo diretso sa sementong sahig bago sikipan ang kanyang lalamunan. Sa nakita niyang nangyari mismo, sigurado na si Ebahara na si Akira ang tunay na alamat na sinasabi ng mga usap-usapan. Pag-usapan, ngayong nagawa na niya ang ipinagawa sa kanya, sabi ni Akira ginawa niya raw para hindi makagalaw ang lalaki ng ilang sandali, para magawa nila ang gusto nilang gawin sa kanya. Pero bumaba si Ebahara sa kanyang kotse na nakakasa ang baril at itinutok ito kay Akira habang inuutusan siyang tapusin na ang wrestler. Iniisip ni Akira na baka mali ang pagkakaintindi ni Ebahara kung anong klaseng tao si Akira, pero sinabi niyang alam niya kung paano mag-isip ang mga hitman, at sila ay mga gusot na grupo. May nakilala siyang hitman na katulad ni Akira na pumatay ng 6 na tao para lang maglibang, pero itinanggi ni Akira na pumatay siya para maglibang. At ngayon, dahil sa ginawang standoff ni Ebahara, ang miyembro ng gang na inutusan niyang dalhin ng wrestler ay alam na ngayon na si Akira ay isang hitman. Dapat sana ay sekreto lang ito sa kanilang dalawa, pero naiintindihan na ngayon ni Akira na ang layunin ni Ebahara ay paalisan siya sa syudad. Nagsimula siyang lumapit sa baguhan, kaya sinabi ng lalaki na lumayo siya, kung hindi ay babarilin siya,
pero hindi natakot si Akira dahil nakikita niyang hindi man lang nakakasa ang baril ng baguhan. Sinubukan ng lalaki na barilin siya, pero talagang hindi nakakasa ang baril dahil nakalimutan niya itong ice slide, kaya inagaw ni Akira ang baril sa kanya at pinatulog siya bago niya mismo kinasa ang baril. Sa ganitong trabaho, dapat kaya mong gawin ito nang wala kang pag-aalinlangan. Kaya wala siyang ideya kung bakit papayagan ni Ebahara ang isang lalaking ganoon na magkaroon ng baril. Sa layo na ito, imposible siyang makatama kay Akira kung susubukan niya, pero si Akira naman, kayang-kaya siyang barilin sa ulo mula dito. Inaamin ni Ebahara na hindi niya kayang tumira mula sa layong ito dahil hindi siya kasing galing ni Akira, pero hinahamon naman niya si Akira na bumaril dahil patuloy siyang lalapit hanggang sa sobrang lapit na niya at hindi na siya pwedeng magkamali. Patuloy siyang lumalapit habang sumisigaw kay Akira na bumaril na at ipakita ang tunay niyang kulay bilang isang serial killer, pero nagpipigil si Akira. Mula sa pagpatay sa kanya hanggang sa malapitan na siya. Pero iniisip pa rin ni Akira na medyo kalokohan na tawagin siyang serial killer ni Ebahara, dahil kung gusto lang talaga niyang pumatay para maglibang, patay na sana ang buong grupo ng mag-uro, at pauwi na siya. Inaamin niya na wala siyang pakialam sa mga buhay na kinuha niya o kung ilan pa ang kailangan niyang kunin para sa trabaho niya, pero ayaw niyang pumatay ng mga tao dahil kaya niya lang gawin ito. Pagkatapos ay itinigil niya ang pagtutok ng baril niya kay Ebahara at sinabi sa kanya na kung maaari, gusto niyang mabuhay sa susunod na taon sa bayang ito nang walang pinapatay. At para ipakita na seryoso siya, ibinaba niya ang baril niya at yumuko ang ulo niya kay Ebahara, na humihiling na payagan siyang mamuhay dito ng payapa. Tinitignan ni Ebahara ang dalawang lalaking binugbog ni Akira, at kahit na marahas niya silang nasaktan, buhay pa rin naman sila, na sapat na para pag-isipan niyang muli kung pupulutin ba niya ang gatilyo. Sa halip, tinatanong niya kung ano ang kahulugan ng buhay kay Akira, ngunit hindi pa niya ito napag-isipan. Sabi ni Ebahara, ang buhay ang pinakamahalagang bagay na mayroon ang mga tao sa mundo, kaya hindi niya hahayaang malayang makagala ang isang taong basta nalang kumukuha ng buhay nang hindi nagdadalawang isip. Ang pinakamalapit na paliwanag ni Akira sa kahulugan ng buhay ay ang kwento kung paano siya bumili ng loro kamakailan, at ito ang unang alaga niya, kaya gusto niya itong alagaan ng mabuti. Medyo naguguluhan si Ebahara, pero nakikita niyang sinsero si Akira sa sinabi niya, kaya binalingan niya ang wrestler at pinaputukan ito ng 2 beses. Nagreklamo si Akira na hindi naman kailangang patayin ni Ebahara yung lalaking yon, pero sabi niya na tama lang yun dahil napakasama ng lalaking yon. Nagawa na niya ang lahat ng uri ng karumal-dumal na krimen, pero nagpakamatay ang mga biktima niya, kaya walang testimonya laban sa kanya sa korte. Pumutok ulit si Ebahara ng 1 beses sa ulo niya para siguraduhing patay na, tapos tinawag niya si Kuro para bumangon. Habang naghihirap si Kuro na tumayo mula sa sahig, medyo naguguluhan pa rin siya sa nangyari, kaya tinanong niya si Akira kung isa siyang propesyonal na hitman. Kinumpirma ito ni Akira, at sinabi ni Ebahara kay Kuro na titira si Akira sa bayan sa loob ng 1 taon, opisyal siyang tinatanggap sa Taihai. Sinabi rin ito kay Kuro na ang nangyari dito kasama si Akira ay dapat manatiling lihim, sa katunayan, para sa lahat, parang hindi nga dumating si Akira dito. Matapos maayos yon, sinabi ni Ebahara na kakain siya ng hapunan kasama si Seto, kaya gusto niyang Kuro para itapon ng bangkay sa karaniwang paraan, at habang paalis sila, namamangha pa rin si Kuro na nakilala niya ang isang tunay na hitman. Samantala, dinala lang ni Takahashi si Yoko sa isang bar, at tila nagustuhan niya ang lugar na ito, pero pinagsisisihan ni Takahashi na pumunta siya dito dahil mukhang napakamahal ng lugar. Hindi niya alam kung gaano karami ang iniinom ni Yoko, kaya nagsimula siyang magkalkula sa isip niya para malaman kung may sapat siyang pera para makauwi, pero biglang nagpaawa si Yoko at nagpadala siya sa bugso ng damdamin at pumayag na bilhin niya ang anumang gusto niya dito. Naupo silang magkasama, at pagkatapos yakapin ni Yoko ang braso niya, nabighani si Takahashi at handang bilhin ang kahit anong dami ng inumin na gusto niya. Pero sa oras na nasa 13 shot na sila, mukhang okay pa rin si Yoko, habang si Takahashi ay talagang wala na sa sarili at halos hindi na makakita. Iniisip niya na mukha siyang kaawa-awa ngayon, pero medyo gusto niya ito dahil sa tingin niya mas nakakatuwa siya sa ganitong paraan. Sa kabilang panig ng bayan, sina Ebahara at Akira ay kumakain ng inihaw na karne sa isa sa pinakamagandang lugar sa bayan para kumain ng masarap na protina, at habang abala ang chef sa paggawa ng pagkain.
Gusto ni Ebahara na itanong kay Akira ang isang bagay. Gusto niyang kumpirmahin kung siya ang nakahanap ng mga surveillance camera sa kanyang kwarto at some-air sa mga ito, pero nilinaw ni Akira na hindi niya sinira ang mga iyon. Tinanggal niya lang ang mga iyon dahil ayaw niyang binabantayan siya, kaya pwede niyang ibalik kung gusto ni Ebahara. Ang dahilan kung bakit nagtatanong si Ebahara ay dahil alam niyang nakita rin ni Akira ang mga camera na nakatago sa kwarto ni Yoko, kaya bakit hindi niya rin tinanggal ang mga iyon. Sabi ni Akira, dahil sa kanilang trabaho, hindi niya alam kung ano ang maaaring mangyari, kaya medyo nakakapanatag na may nagbabantay kay Yoko sa lahat ng oras. Pero ngayon, si Akira naman ang may tanong dahil gusto niyang malaman kung bakit nagmadali si Ebahara na subukan siya agad gayong alam niya kung sino talaga si Akira. Isinasapanganib niya ang buhay niya kanina. Ipinagtapat ni Ebahara na lalabas na ng kulungan ang kapatid niya sa susunod na linggo at ayaw niyang mag-alala tungkol sa maliliit na bagay habang nagdiriwang sila ng kanyang paglaya. 15 taon siyang nakulong dahil sa kasong pagpatay, kaya gusto ni Ebahara na tiyaking masisiyahan siya sa kanyang kalayaan. Hindi masyado naiintindihan ni Akira ang damdaming ito, kaya wala siyang masabi tungkol dito. Sa kabilang banda, si Takahashi naman ay kasalukuyang nagsusuka dahil nasobrahan siya ng inom. Lumapit si Yoko para alamin kung okay lang siya at natutuwa siya na halos hindi niya kayang. Wala nang bumubuo ng mga pangungusap. Nagawa niyang sabihin sa kanya na magiging ayos lang siya at dapat siyang maghintay sa kanya sa mesa, kaya masaya siyang umalis. Nagtataka kung kailan nagsimula siyang magkagusto sa mga mahihinang lalaki tulad ni Takahashi. Pero siguro dahil lagi siyang kasama si Akira, na halos hindi matalo. Nasa banyo pa rin si Takahashi, at nahihirapan siyang pakalmeyan ng sarili dahil ayaw niyang masayang ang pagkakataon niya kay Yoko, kaya pinilit niyang tumayo at lumabas, pero siya'y pasuray-suray habang lumalabas, na ikinatuwa ni Yoko. Natutuwa siyang panuorin siyang bumangga sa mga mesa habang papalapit sa kanya. At nang sa wakas ay makarating siya doon, sinalubong siya ni Yoko ng malaking ngiti, pero bigla siyang natamba dahil sa sobrang alak, at mas lalo pang napangiti si Yoko dahil may uuwi na niya ito. Sa kabilang banda naman kay Akira, katatapos lang niyang kumain ng masarap, kahit hinintay pa niyang lumamig ito bago niya ginalaw. At ngayong tapos na siyang kumain, nilinaw ni Ebahara na alam niyang hindi magtatrabaho si Akira habang narito siya sa bayan, pero hindi pa rin niya ito lubusang pinagkakatiwalaan, kaya kapag nagdulot ng kahit anong gulo si Akira, agad-agad siyang paalisin. Sinabi ni Akira na hindi na siya kailangang mag-alala na magdudulot siya ng gulo, dahil plano niyang mamuhay ng tahimik habang narito siya. Sinabi ni Yoko na marahil ay kumuha siya ng libangan o ano paman, kaya't baka subukan niyang maglaro ng mga video game para magpalipas ng oras. Hindi makapaniwala si Ebahara na gustong maging neat si Akira sa kanyang bakasyon, at sinabi sa kanya na maaari siyang kumuha ng part-time na trabaho para magpalipas ng oras. Ngunit nakakatawa yun para kay Akira lalo na galing yun sa isang taong nagtatrabaho sa organisadong krimen. Nakatayo lang ang chef doon sa buong oras na ito at nagkukunwaring hindi niya naririnig ang pag-uusap nila tungkol dito at sinabi ni Ebahara na walang kinalaman ang pagiging bahagi ng Yakuza sa kanyang mga pananaw. Sadyang likas lang daw sa kanya. Kung mahuli man niya ang kanyang anak na nagiging pabigat, papagalitan niya ng husto. Siya para doon. Pero tinatanong niya kung bakit nga ba niya nakikipag-usap kay Akira tungkol dito at sinabi niyang dapat na silang umalis, pero si Akira ay iniisip na magtrabaho ngayon. Kakadala lang ni Yoko kay Takahashi sa kanyang lugar, at halos hindi pa rin siya makatayo ng maayos, kaya dinala niya siya dito para mayroon siyang mapaglibangan ngayong gabi. Dahil tulog si Takahashi sa sahig, si Yoko ay nagpapatong ng mga gamit sa paligid niya para may mangyaring nakakatuwa, at pagkatapos ay tinawag niya ito. Wala pa rin siya sa sarili, kaya basta na lang siyang kumakampay sa mga gamit na nakapatong sa paligid niya, at pagkatapos niyang mapagod, malapit na siyang mawala ng malay. Ulit, pero ayaw pa niyang matapos ang maliit niyang laro. Para panatilihin siyang interesado, naghuhubad siya at sinasabi sa kanya na lumayo. At sa isang tingin pa lang sa mga suso na yon, gising na gising si Takahashi pero masyado pa ring lasing para maintindihan kung paano gumagana ang mga binti. Habang inihatid ni Ebahara si Akira pauwi, nakita nila ang babaeng palaging nakikita ni Akira at ipinaliwanag ni Ebahara na Misaki ang pangalan niya at mayroon siyang 5 trabaho para bayaran ang mga utang ng kanyang mga magulang. Umaasa siyang makapagbukas ng sarili niyang tindahan balang araw. At kahit na ayaw ni Ebahara na makisali sa mga taong katulad niya,
sinusuportahan pa rin niya sa kanya mula sa malayo. At kung sakaling magawa niyang buksan ang tindahan na yun, balak niyang padalhan siya ng ilang regalo ng palihim. Pagbalik nila sa bahay, ibinaba ni Ebahara si Akira, ngunit bago siya umalis, sinabi niya kay Akira na huwag hayaang maging mapag-isa at humanap ng mapaglilibangan sa kanyang libreng oras. Payapa na ulit ang lahat, nakatulog si Takahashi sa sahig ni Yoko habang siya ay nasa kama at pinag-iisipan ni Akira ang ideya ng paghahanap ng trabaho, dahil maaaring maging masaya rin yun. Nagising si Akira kinabukasan sa bathtub gaya ng dati at bumaling siya sa tubig para simulan ang kanyang araw sa isang masarap na paliligo. Samantala, sa punong himpilan ng mag-uro, si Kuro ay nasa opisina at binati si Ebahara at pagkatapos ibalik ang pagbati, tinanong ni Ebahara kung nasaan si Takahashi dahil hindi nito sinasagot ang kanyang mga tawag. Walang ideya si Kuro dahil hindi niya ito nakita buong araw, pero alam nating lahat ang nangyari sa kanya. Bukod doon, sinabi ni Kuro sa kanya na gusto siyang makita agad ng boss, kaya nagtungo si Ebahara sa pangunahing opisina kung saan maraming gustong sabihin si Hamada sa kanya. Napansin niyang medyo kakaiba ang kilos ni Kuro ngayong araw, kaya tinanong niya ito ng bahagya. At pagkatapos niyang mapaamin ito, labis siyang nagulat. Tinanong niya si Ebahara kung bakit niya pinili na isali si Akira gayong inutusan siyang huwag itong pakialaman. Humingi ng paumanhin si Ebahara at ipinaliwanag na gusto lamang niyang subukan ang tunay na intensyon ni Akira, ngunit tinutukan siya nito ng baril, kaya tinanong ni Hamada kung ano ang akala niya na mangyayari kung binaril niya talaga si Akira. Isang malaking misteryo ang organisasyon na kanyang pinaglilingkuran, na nangangahulugang hindi lang si Akira ang mayroon silang hitman. Gulat na gulat si Ebahara nang malaman na may iba pang katulad ni Akira, at napagtanto niya ngayon kung gaano kasama sana kung binaril niya talaga si Akira. Una sa lahat, ang organisasyon sana ay tiyak na papatayin sana si Hamada, Ebahara, at Kuro dahil saksi siya, pero ano pa nga ba ang aasahan mo kung hihilingin mong ituring ang isang tao bilang panauhin tapos babarilin siya ng mga nag-asikaso sa kanya? Pero sa anumang paraan, naging maayos ang mga bagay-bagay ngayon, kaya sinabi ni Hamada kay Ebahara na kalimutan na niya yun. Pero binalaan niya si Ebahara na pag-isipan niyang mabuti ang mga ikikilos niya bago siya gumawa ng anumang marahas sa hinaharap. Pagkatapos ay binago niya ang usapan at binanggit na ang kapatid ni Ebahara, si Kojima, ang susunod na lalabas ng kulungan, kaya ayaw niya ng gulo. Sa bahay naman ni Yoko, tuluyan ang nakabawi si Takahashi mula sa kanyang abalang gabi, at kahit napuno siya ng pasa na hindi niya sigurado kung paano siya napunta. Kailangan na talaga niyang umalis dahil maraming beses na siyang tinawagan ni Ebahara. Pinapanood siya ni Yoko habang nagsuot siya ng sapatos para umalis, at ang ngiting yun ay tila isang masamang tao. Samantala, si Akira ay kakasimula palang pakainin ang kanyang alagang ibon nang makatanggap siya ng text message mula sa kanyang boss na nagsasabing mayroong soap opera sa ngayon na baka gusto niyang panoorin. Sinunod ni Akira ang kanyang boss at binuksan ang TV. At bagamat hindi siya mukhang interesado sa una, nagliwanag ang kanyang mga mata nang makita niyang kasama rin si Jackal sa drama. Maya-maya, si Takahashi bumalik sa punong tanggapan ng mag-uro, at tinanong ni Ebahara kung ano ang nangyari sa mukha niya. Ngunit hindi masyadong maalala ni Takahashi ang nangyari kagabi dahil sa sobrang pagkalasing. Bagaman, bahagya niyang natatandaan na tumatawa si Yoko sa isang bagay, kaya iniisip niya na baka napabilang siya sa panig ni Yoko. Nangako siyang kukuha ng impormasyon tungkol kay Akira sa susunod, ngunit pinutol siya ni Ebahara at sinabing ayaw na niyang magmanman pa si Takahashi sa kanilang dalawa. Sa halip, ipapasama niya siya kay Kuro sa susunod na trabaho. At tungkol nga kay Kuro, humihingi siya ng paumanhin kay Ebahara dahil sa pagsusumbong niya kay Hamada. Pero hindi ito ikinagagalit ni Ebahara sa kanya dahil inaasahan niyang magsisinungaling si Kuro kay Hamada. Abala pa rin si Akira sa panunood ng soap opera tungkol kay Jackal, at dismayado ang babae dahil nalaman niyang may asawa pala ito at sila dapat ang magde-date. Tanong ni AI kung ilan ang mga babae ni Yuji, at walang gatol na sumagot ito ng 5. Isa para sa bawat araw, Lunes hanggang Biyernes, pero biglang dumating si Jackal at pinagalitan si Yuji sa kanyang pambababae, kaya bumigay si Yuji at nagpas siyang magbagong buhay. Nangako siyang gagawing special friend si AI tuwing Biyernes, at kahit papaano ay natuwa si AI dito. Ang ayos na yun. Bilib na si Akira sa nakakainis na palabas na ito, kaya sabik na siyang mapanood ang susunod na episode sa susunod na linggo,
At habang abala siya sa panunood ng kanyang mga teleserye, nakikipag-usap naman si Takahashi kay Kuro tungkol sa mga nakita niyang ginawa ni Akira. Tumalon siya mula sa tulay na ito at ligtas na nakarating sa lupa nang walang kahit anong bali. Namamangha si Kuro sa galing ni Akira bilang isang espesyalista, pero hindi niya masabi kay Takahashi ang tungkol sa trabaho ni Akira, kaya nang ibahagi ni Takahashi ang hinala niyang maaaring dating gymnast si Akira, hindi niya ito itinama. Talagang humanga pa rin siya sa paa ni Akira, kaya gusto niya ring subukan, pero hindi naman siya si Akira, kaya naririnig natin ang malinaw na tunog ng pagbagsak ng kanyang mga paa sa lupa. Si Ebahara ay nasa bahay at nagluluto ng masarap na pagkain nang makatanggap siya ng tawag mula kay Takahashi na nagsasabi sa kanya kung ano ang nangyari kay Kuro. Dahil dito, kinailangan niyang pumunta sa ospital para sunduin siya, at habang papalabas ng gusali sina Takahashi at Kuro, tinanong niya si Kuro kung okay lang ba siya at nag-alok na ihatid siya dahil sa kanyang bali sa binti. Sa biyahe sa kotse, kalmado niyang tinanong si Kuro kung natakot ba siya nang tumalon siya mula sa tulay dahil medyo mataas ang mga tulay. Ngunit pagkatapos ay nagbago ang tono niya habang tinatanong kung dahil ba ito sa narinig niya tungkol kay Akira. Hinawakan niya ang leeg ni Kuro at binalaan siya na huwag niyang subukan na maging hitman. Dahil yun ay trabahong hindi dapat niya pakialaman. Lahat ng nagtatrabaho bilang o kasama ng isang hitman ay siguradong may diferensya sa pag-iisip, kaya ayaw ni Ebahara na marinig na susubukang gayahin ni Kuro ang isang hitman kahit kailan. Samantala, iniisip ng hitman na maghanap ng bagong trabaho, kaya sinabi niya ito kay Yoko at sa tingin niya ay nakakatawang makita si Akira na nagtatrabaho para sa minimum wage, kaya tinutulungan niya itong maghanap ng bagong part-time na employer. Maraming iba't ibang trabaho ang available, kaya bumili na si Yoko ng maraming application form para kay Akira para mapunan niya. Pero ipinapaalala niya rito na huwag niyang isusulat ang anumang ilegal na kasanayan doon. Doon, kung hindi ay isusumbong siya sa pulis. Sa unang trabaho, kinakapanayam ni Akira si 4. Binabasa ng manager ang kanyang aplikasyon at nakita niyang isinulat niya ang pagmamaneho ng delivery bilang kanyang espesyal na kasanayan. Pero hindi yun masyadong magagamit dito dahil ang trabaho ay para sa isang salesperson. Kailangan lang ng manager ng isang taong magtrabaho sa loob ng tindahan, at tiniyak ni Akira na kaya rin niyang gawin iyon. Okay lang sa lalaki na kunin siya, kaya tinanong niya kung may interes si Akira sa damit. Sumagot si Akira na hindi niya masyadong gusto ang damit, pero medyo problema yun dahil tindahan ito ng damit. Pinahahalagahan ng manager ang pagiging tapat ni Akira dahil hindi naman lahat. Lahat ay may hilig sa moda. Kaya gusto pa rin niya siyang kunin basta't handa siyang matuto tungkol sa damit, pero ayaw talaga ni Akira, kaya hindi siya natanggap. Sumunod, sinubukan niyang mag-apply sa isang pabrika, at nakita ng manager na marami siyang karanasan sa pagmamaneho, pero sabi niya ay hindi na talaga sila nangangailangan ng mas maraming driver ngayon, kaya hindi rin natanggap si Akira. Hindi niya akalain na ganito kahirap ang paghahanap ng trabaho, pero habang naghihintay siya sa isang stop sign, biglang lumapit ang babae kanina. Nakilala niya ito mula noong binubuli siya at nagpanggap siyang mahina, at napansin niyang may hawak siyang aplikasyon sa kanyang kamay, kaya ipinapaliwanag ni Akira na naisip niya na panahon na para humanap siya ng trabaho simula nang lumipat siya dito. Ang susunod na lugar na ina-applyan niya ay isang tindahan ng bulaklak, at inaakala ni Misaki na siguradong gustong-gusto ni Akira ang mga bulaklak, pero wala siyang pakialam sa mga ito. Dahil papunta rin si Misaki sa direksyon ng tindahan ng bulaklak, nagpresenta siyang ituro kay Akira ang daan, pero sinabi niya na kailangan nilang tumakbo dahil mal-late na siya kapag hindi siya nagmadali. Ayos lang kay Akira ang tumakbo, kaya pumayag siyang sumama sa kanya, at nagsimula silang tumakbo. Tinanong ni Misaki kung saan ba talaga nagmula si Akira dahil sinabi niya, kakalipat lang niya dito, kaya ipinaliwanag ni Akira na taga Tokyo siya dati, pero lumipat siya dito kasama ang kapatid niya. Pagkatapos, hiningi ni Misaki na makita ang kanyang aplikasyon, para malaman niya kung anong trabaho ang ina-applyan ni Akira, at sa hindi inaasahang pagkakataon, ang lugar kung saan siya nagtatrabaho ngayon ay naghahanap ng delivery driver, kaya malugod na tatanggapin si Akira na magtrabaho doon, at irerekomenda pa niya ito. Pagdating nila sa opisina, kinausap ni Misaki ang kanyang amo at sinabi ang lahat tungkol kay Akira at kung paano siya binugbog ng ilang mga masasamang loob, pero nagsusumikap pa rin siyang maghanap ng trabaho, kaya naaawa siya para sa kanya. Tinawag ng boss si Akira sa maliit na opisina,
Ang una niyang ginawa ay tawagin siyang mahina dahil nabugbog. Hindi ito itinanggi ni Akira dahil iyon naman talaga ang gusto niyang mangyari. Inutusan ng boss si Misaki na ipagtimpla ng tsaa si Akira, at habang wala siya, ipinaliwanag niya kay Akira na ang trabaho nila dito ay graphic design, kaya karamihan sa mga gawa nila ay i-deliver online, bagamat nagde-deliver pa rin sila ng personal. Sa ngayon, kailangan nila ng bagong delivery driver dahil bigla na lang umalis ang huli. Sinabi niya kay Akira na babayaran niya siya ng 800 yen kada oras, na mas mababa pa sa minimum na sahod sa bansa, at naiintindihan ko na kung bakit nagbitiw yung nakaraang empleyado. Nagreklamo pa siya kung paano ang mga kabataan ngayon ay masyadong mareklamo tungkol sa kanilang mga hiling para sa sapat na sahod at hindi pinipilit na magtrabaho ng walang bayad, kaya kung hindi masaya si Akira sa mga kondisyon ng trabaho, pwede siyang umalis. Sabi ni Akira okay lang siya sa mga kondisyon, at pati yung boss ay gulat dahil hindi siya makapaniwala na may kusang papayag sa ganitong kahirap na trabaho, pero kung nakahanap siya ng taong magtatrabaho ng overtime ng walang dagdag na bayad o bonus, hindi niya tatanggihan. Samantala, abala sina Takahashi at Kuro, tungkol sa sarili nilang trabaho, pero walang ideya si Takahashi na ang grupo ng mag-uro ay may ganito kalaking koleksyon ng mga DVD na angkop sa pamilya. Ipinaliwanag ni Kuro na ito ay bahagi ng isang panloloko na ginagawa nila dati kung saan o-order ang mga tao ng isang bagay, ngunit ang matatanggap lang nila ay isang kahon ng mga bato. Madalas i-report ng mga tao ang mga kahon sa pulis at sa post office, pero nagpasya ang grupo ng Mashuro na simulan itong punan ng mga DVD na para sa mga may edad, at biglang, tumigil ang mga tao sa pagrereklamo sa pulis tungkol dito. Nagpalit ng usapan, tinanong ni Kuro si Takahashi kung ano ang iniisip niya tungkol sa mga profesional na hitman, at medyo naguluhan si Takahashi dahil hindi niya alam na mayroon nga bang mga hitman sa Japan dahil malamang mahuhuli sila ng mga pulis doon. Mukhang gusto pa rin ni Kuro maging isa sa kanila kahit delikado dahil ang gusto niya ay maikli pero mayaman na buhay. Nang gabing yun, katatapos lang kumain ni Ebahara at pabalik na siya sa kanyang sasakyan nang makatanggap siya ng tawag mula kay Akira. Maaaring ibinigay niya kay Akira ang kanyang numero, pero hindi ibig sabihin nito na magkaibigan sila o anupaman. Ipinaliwanag ni Akira na tumatawag lang siya para sabihin ang nangyari ngayong araw, at pagkatapos ipaliwanag ang lahat, galit na galit si Ebahara. Sinabi niya na kay Akira na huwag lumapit kay Miss Aki dahil ayaw niyang masira ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Sa anumang gulo na mapapasukan ni Akira, hindi sinasadya ni Akira na mangyari ito, pero basta nangyari na lang, kaya naisip niyang dapat ipaalam kay Ebahara. Inalok ni Ebahara si Akira ng trabaho sa ibang lugar, para hindi siya malapit kay Miss Aki, pero tinanggap na niya ang trabaho na napakababa ang sweldo, kaya committed na siya dito ngayon. Pagbalik sa bahay, sinabi ni Akira kay Yoko ang tungkol sa bago niyang trabaho, at halos hindi siya makapaniwala na tinanggap niya ang 800 yen kada oras na sahod. Nakakatawa isipin na isang napakagaling na hitman ay nagtatrabaho sa ganoong klaseng trabaho na walang patutunguhan, pero nakakatawa rin naman, kaya wala siyang dapat ireklamo. Nagpatuloy siya at tinanong si Akira kung sa tingin niya ba ay cute si Miss Aki, pero hindi pa niya ito masyadong napag-isipan, lalo na ang ideya ng pag-ibig. Ngunit dahil nabanggit ni Yoko, naisip niya na subukan na rin. Para matuto tungkol sa pag-ibig, pumunta siya sa pinakatumpak na pagkukunan at nanood ng TV show na may jackal, pero ang tanging payo na nakuha niya ay nakawin ng asawa ng iyong matalik na kaibigan para lang sa drama. Kinabukasan, maagang dumating si Akira sa trabaho at nakita ang boss na naghahanda, na ibig sabihin din ay dito siya nakatira sa opisina. Nagulat ang boss na maaga si Akira dahil hindi pa naman nagsisimula ang trabaho hanggang sa susunod na 30 minuto, pero si Akira ay sabik nang magsimulang magtrabaho ngayon. Dumating din ang isa pang lalaki na nagtatrabaho doon, at nagpakita siya ng parang walang gana sa buhay. Pero pagdating ni Miss Aki, mas masigla siyang batiin. Kaya naisip ni Akira na may gusto ang lalaki kay Miss Aki, at yun mismo ang kailangan ni Akira para makabuo ng drama. Samantala, kasalukuyang nakikipagkita si Ebahara sa kanyang kapatid, si Kojima, nakalalaya lang mula sa kulungan, at ang unang gusto niyang gawin pagkatapos makalaya ay bumalik sa dati niyang gawi. Dito nagtapos ang episode 5. Mag-subscribe para hindi mapalampas ang susunod na bahagi.